Yun po, hello po mga ka-business. Good morning po sa ating lahat. Ngayon po, meron akong gagawin sa ating mga kagwangs at sa ating mga 3Ms. Sila po ay ating ambushin interview. Ambush interview natin mga ka-business. Tingnan natin kung gaano nila kakilala si Pinuno, si ka-business. Surprise natin. At surprise ko rin to po mga ka-business kay ating ka-business Pinuno. Surprise! Tingnan natin kung gaano kakilala ng ating mga kagwang at ng mga 3Ns. Surprise! Tingnan natin kung anong ginagawa nila. At tamang-tama po mga ka-business, ang nandirito lang ay sila Nika, si Ate Vera, si Kuya Lito, at ako. At sila ka-business po ay nag-shoot sa... Saan ba sila punta? Nag-shoot yata? Yun po mga ka-business. Wala kasi akong magawa. Ngayon, gusto ko silang i-surprise, mga ka-business. Hello, Ate Vera! Napakasipag po ni Ate Vera, mga ka-business. Oh. Anong ginagawa mo dyan? Naglilinis po. Wow, talaga naman. Napakasipag ni Ate Vera. Ate Vera, asan nga ba sila, Papa? Nag-shoot po ata sila, te. Okay. Sino lang ngayon dito? Ano po? Tayo po nila, Ate Nika, si Lito po, tsaka si Kuya Tony po. Hindi kasama si Tony. Opo. Okay. Ganito, Ate Vera. Kasi ako, si Mrs. KB ay walang magawa. Kaya nag-vlog ka, te. Kaya ako nag-vlog. Nakita ko yung camera doon. So, ngayon, gusto kong mag-vlog. Dollar na si ate. Ano lang po ito? Practice lang ito, mga ka-business. Ate Vera, may tanong po ako. Ito yung totoo lang. Sa totoo lang at mula sa iyong puso, mula sa iyong damdamin. Uy, damdamin. Parang nakakakaba naman yan, te. Ano ang pagkakakilala mo sa pagkatao ni ka-business? Anong klase siyang pinuno sa atin na pamilya? Para sa akin po, pagkakakilala ko kay Kuya. Thank you for that wonderful question. Parang to na. Ano po, yung totoo na po ito. Para sa akin, te, ang pagkakakilala ko kay Kuya, sobrang sobrang mapagmahal, malalahanin sa aming lahat. Tsaka, unang-una po yung maka-Diyos po siya. Yun po yung itinuturo niya sa amin lahat. Kasi, ang tinuturo po niya sa amin, wala tayong ibang tatawagin kundi ang ating Panginoon. Kung sa kalungkutan o masaya, dapat siya pa rin po ang kapitan. Tsaka, si Kuya po sobrang mapagmahal po, hindi niya kami pinabayaan ni Lito. Tapos andyan po siya laging alalay sa amin. Hindi lang po sa pinansyal, sa pagmamahal, sa payo, andun po lahat yung kaya nasasabi kong mapagmahal po si Kuya. Tsaka nakikita ko rin po sa pagtira ko po rito na hindi po siya nakakatiis, mga ka-business. Hindi po siya nakakatiis kahit kanino, kahit sa mga kababayan natin. Minsan off cam, may makikita po siya sa daan. Nagbibigay po yan si Kuya kahit wala pong vlog. Hindi lang po sa daan yung mga napunta po rito. Nagbibigay po siya. Kikita po naming lahat yun. Kaya proud ako kay Pinuno. At siya, ang pagkakakilala ko pa pong isa kay Kuya, kung ano po yung sinabi niya, kung sinabi niyang mahal niya yung isang tao, talaga pong pinapanindigan niya yung
Tulad po sa aming mag-asawa, hindi niya po kami sinukuan. Kahit kami nahihiya ng bumalik, talagang nung nakita ninyo kami ulit, talagang nagpursige siyang binalikan pa niya kami ulit. Kaya talagang saludo po ako dyan kay Pinuno. Yun lang po. At ano namang masasabi mo sa kanya, Ate Vera? Yung pag dito, ano yung gusto mong sabihin sa kanya? Pag halimbawa, nandito siya sa harap mo. Apo. Anong gusto mong sabihin kay Kuya? Ayun po. Unang-una po, sasabihin ko, salamat po sa pagmamahal. Suporta sa aming mag-asawa. Ramdam na ramdam namin yun, Kuya. Sana hindi ka magbago. Tsaka, patuloy mo po yan. Marami po kaming natutulungan mo. Hindi ba po namin mapalitan ng material na bagay? Panginoon na po ang bahala sa inyong magbalik ng mga binibigay nyo sa amin, Kuya, yung pagmamahal, ng atensyon. Kasi sino ba naman kami, kaka-business, na pagtutuunan ni Kuya ng atensyon? Di naman niya kami kaano-ano sa dugo. Pero nagtutuon po siya ng oras sa amin para bigyan ng pagmamahal, tsaka suporta. Tsaka gusto ko pong sabihin kay Kuya. Ayan, kausap mo si Kuya, halimbawa. Kuya, kung may hihigit sa salitang salamat, yun po ang sasabihin ko sa inyo. Mahal na mahal ka namin, Kuya. Hindi ako makangako na hanggang dulo ako sa inyo, pero kayang-kaya kong gawin. Yan po yung gusto kong sabihin sa'yo, Kuya. Hindi ako makangako na hanggang dulo ako sa pamilya, pero kaya ko pong gawin. Yun lang. Ayun po mga ka-business, una pa lang to. Ako'y naluluha na. Ate Vera, salamat sa iyong mensahe sa ating pinuno. At sana, yun nga, yun sinasabi mo hindi ka mangangako, pero yun ay aming taos sa puso ding tatanggapin. At syempre, hanggat maaari sana, huwag tayo magkakahiwalay, ha. Yun pa. Ate Vera, huwag na ikaw iyak. Opo. I love you, Pinuno. Nagulat lang po ako sa tanong kasi. At saka yun naman po kasi yung nararamdaman ko para kay Pinuno. Kaya, sana, isa pa po pala, sana, wag po kayong magkakasakit, Pinuno. Kung sakali mang dapuan kayo ng sakit, nandito ako mag-aalaga sa inyo. Isa ako sa mag-aalaga sa inyo ni ate. Wow, ang sarap naman, Ate Vera. Love you, Ate Vera. Love you, te. Yun po, next natin ay hahanap po tayong isa. Ako naiiyak na po mga ka-business. Hindi ko alam kung tama ba itong ginagawa ko. Naku po, Diyos ko. Ako'y nanginginig, Ate Vera talaga. Sino kaya dito? Kailangan mo ng kasama, te. Ha? Parang Hahanap naiiyak tayo. ka dati eh. Oo nga, naiiyak na ako eh. Kaya akong tissue dyan, te. Yun po mga ka-business, hindi po alam to ni Papa na itong ginawa ko. Kasi sabi ko, nagpaiwan po ako mga ka-business kasi sabi ko, may gagawin lang ako. Ay, hinihintay lang ako. Ay, ayun pala si Ate Nika. Ate Nix, uy, ano yung ginagawa mo? Vlog. Nagano ka, te? Nag-vlog. Nagbablog lang ang wala kang magawa, te. Alam, vlogger yan. Sa kabali ka. Wala ba? Tama ba yung angle? Okay naman po. Ano ba content mo, te? Mrs. KB ambush. Inambush yung mga kagwang. Ambush? Yes. Wala akong ano, te. Ano? Bare. Bali to, nak, may tanong ako. Ano yun, te? Wala, kinakabahan naman ako sa tanong mo, te. Ano yung pagkakakilala mo kay Papa? Kay Kuya? Ano yung pagkakakilala mo kay Papa mula noon hanggang ngayon? Simula nung pagdating namin? Or simula nung pinakauna? Ito nga ako, teka. Sige, Para hindi ako mangawit. Ito po mga kabisisa.
Ganyan. Apo. Yan. Ito ang i-ambush natin ngayon si Mika. Kinakabahan ako sa tao ate. Ano te, ang pagkakakilala ko kay kuya, simula noon, sa ano po kasi ate, nakikita ko po kasi sa pamilya niya na ano, yung nakikita ko si kuya na sa totoo lang po talaga, pagtingin ko kay kuya ate is parang ano siya, yung striktong tatay sa mga anak niyo po. Kaya pero alam niyo po, pagka stricto niya, yung nakakabuti. Kasi po nakikita naman po namin na kung paano niyo po pinalaki yung mga anak niyo. Kaya tsaka si kuya mapagmahal kahit hindi niya po kadugo. Kahit hindi niya kaano-ano, basta mapamahal na po sa kanya. Yun, lalo na po sa amin, te. Nararamdaman po namin yun kahit nakagawa po kami ng mga pagkakamali nung mga nakaraan. Nararamdaman po namin yung pagmamahal ni kuya sa amin na yung pag-iintindi, yung pag-uunawa. Yan. Tsaka yung concern po. Ano ba tawag doon, yung concern siya sa amin, sa pamilya namin. Maalalahanin. Opo, yun. Tsaka yun. Tsaka isa din te, yung pagiging matulungin ni kuya. Kahit hindi po yan naka-vlog. Kahit sa amin, hindi po talaga tumitigil sa pagtulong si kuya, tsaka syempre kayo. Kaya, yun, masasabi ko hindi ko man po masabi sa inyo kasi syempre, parang nakakahiya. Pero, mahal na mahal ka po namin, kuya, sa inyong pamilya. Yan, hindi po namin kayo, kung ano man po yung payo nyo sa amin, kung minsan man po nakakalimutan namin, pasensya na pero isinasa puso po namin na na sana hindi na maulit yung mga nakaraan na nagawa namin, yung parang napasama po namin yung kalooban niyo. Kaya pasensya na pero mahal ka namin niya. Yan. Yun po mga ka-business, si Nika ay medyo nahiya. Kasi po ate, mas kasi di ba hindi mo mapapakita yung parang yung sa galaw mo ate, kasi syempre lalaki si kuya. Pero syempre, si kuya yung tumatay yung tatay, kuya, dito po sa amin. Kaya, yun te. Salamat ya! Ano mo nasabi mo sa kanya sa araw-araw ng paglalakbay? Sa araw-araw ng pagmimisyon niya, anong gusto mong sabihin sa kanya? Ang gusto ko lang po sabihin niya, gusto ko lang sana po palagi kayong mag-ingat sa pagmimisyon niyo po araw-araw. Sa pagtulong niyo sa ibang mga tao na mas nangangailangan. Sana po mas madami pa po kayong matulungan na mas nangangailangan po. At sana mas madami pang blessing yung matanggap niyo para mas madami pa po kayong lumawak pa po yung mga taong kailangan yung tulungan na yung taos puso nyo pong tinutulungan. Ingat po kayo palagi. Parang nakakaya kasi si ate yung nag-interview. Hindi kami sanay na ikaw nag-anot Si Ate Vera umiyak na pati ako naiyak Ayun po mga ka-business, ako din hindi rin sanay Yun po mga ka-business, at ang susunod, sino nandito? Kuya Tony. Si Kuya Tony nandito. Hindi pa siya tulog? Hello Kuya Tony! Ano yung ginagawa? Ay, pa si Kuya Tony yung tulog po. Ay, nakahiga po. Kuya To, pwede ako magtanong? Halika na. Kuya To, may tanong si May ate. tatanong ako sa'yo. Kamusta ka na? Nakakatakot si ate, Hindi tayo prepared sa tanong ni ate. Ito po, aambushin ko si Kuya Tony. Kuya Tony, kamusta ka na? Okay naman. Ganito Kuya To May tanong ako. Ano ang pagkakakilala mo kay Papa Ka-Business? At ano ang gusto mong sabihin sa kanya? Halimbawa, nandiyan sa harapan siya. Hindi ako, Tony, huwag kang mahiya.
Ano pagkakilala mo kay Papa? Papa ka-business. Mabait. Ano po? Mabait po. Mabait. Ano pa? Matulungin. Ano pa? Halimbawa na andyan si Papa ka-business, anong gusto mong sabihin sa kanya? Hindi na ako gamay. Maririnig ni Papa yan, ni Papa ka-business. Ano yung gusto mong sabihin sa kanya? Anong message mo kay Papa? Yun na. Anong gusto mong sabihin sa kanya nung natagpuan ka namin? Anong gusto mong sabihin kay Papa? Hindi ako kamaya. Kung ano yung nasa puso mo, ano yung nasa isip mo na gusto mong sabihin kay Papa. Usapin mo sa Papa. Sabi mo, Papa ka-business. Anong gusto mo sabihin sa kanya? Ayan siya, nakatingin sa'yo. Ano gusto mo sabihin sa kanya? Love. Yun po, hindi alam ni Kuya Tony kung anong gusto niya sabihin. Tag ito. Halimbawa, na katulad nung nakita ka namin, Kuya, hindi ka namin di ba kilala, no? Tapos, ngayon, nandito ka sa ka-business family, tinuturing ka namin bilang isang anak, bilang isang kapamilya, na ikaw ay sobra naming mahal dito. Ano ang gusto mong sabihin kay Papa? Yung tag dito. Anong gusto mong sabihin sa kanya nung natagpuan ka namin? Salamat po. Wow. Papa, salamat daw, sabi ni Kuya Tony. Salamat sa anak. Dahil 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 wala na raw siyang masabi, mga ka-business. Hindi po masabi ni Kuya Tony kung ano nasa kanyang puso, pero nararamdaman ko na si Kuya Tony ay taos sa pusong nagpapasalamat kay ka-business. Sabihin mo kay Papa, I love you, Pa. I love you, Papa ka-business. I love you too.
Thank you, Kuya Tony, ha. Pahinga ka lang dyan, Bea. Ayun po, mga kabisnes, si Kuya Tony. Meron siyang gustong sabihin, pero hindi niya masambitla. Yun po, mga kabisnes. Pero nauna ba ako naman po yun? Alam ko yung nasa puso niya. Alam ko yung nasa puso at isipan ni Kuya Tony. Ngayon, meron ako nakikita, mga kabisnes, ito naman ay si, hulaan niyo po, si Kuya Lito. Kuya Lito, hindi ka pala kasama? Hindi po. Dito daw muna po ako sabi. Ganoon. So, wala si Kuya Lito sa shooting? Yung ginagawa mo, Kuya? Ano pinapanood mo? Nanonood po. Pinapanood mo yung natin vlog kahapon? Opo. And po mga ka-business, please support po yung vlog namin. Opo. Natin kahapon. Kuya Lito, Po. sensya ka na na-istorbo kita, ha? Okay lang po ate. Ano pong meron po? Meron po akong tanong. Ano po yun? Kasi sa totoo lang, Kuya Lito, ay Hindi mo ako sa tanong, wag lang po English pa. Business. Baka mapahiya po si Kuya Penguin. ito po mga ka-business, si Kuya Lito Opo. ay sobrang simula noon hanggang ngayon, sobrang bilib ako sa kanya, mga ka-business, kasi kaya niyang nakita niyo po yung vlog natin na po nung yung first ba yun, di ba, Kuya? Opo. Bilib ako sa kanya kasi siya yung kahit ganyan yung katayuan niya, patuloy pa rin siyang lumalaban po, mga ka-business. Sa tulong at gabay ng ating pinuno. Ano mo sasabi mo doon, Kuya Lito, doon sa laging paggabay sa iyo ni Papa ka-business? Din po, unang-una po sa lahat, maraming salamat po sa ating ama po dahil po nagbigay po sila ng nagbigay po sila ng makakatulong po sa akin at magpabago ng buhay ko po. Hindi lang po sa akin, kundi sa misis ko po, kay Mayra po. Yun po, pangalawa po, maraming salamat po sa mag-asawa Kuya at Ate ka-business. Yun po, sa paggabay po. Kay Kuya naman po, ang pagkakakilala ko po kay Kuya ay talagang napakabuting tao po. Hindi lang po si Kuya, kundi si Ate din po. At sa buong First Family ka-business po. Kay Kuya po, nandiyan po kasi napakabait, napakamabuting tao, tsaka napakamakadiyos po. Yun po. Siya po yung talaga lahat po ng bagay iniisip nila mapabuti lang po ang kanyang tinutulungan po at ng kanyang buong pamilya po. Yun po. Si Kuya ka-business gagawin po ang lahat para mabago ang buhay at kinabukasan ng kanyang tinutulungan. Yan. Ano yung vlog mo, Toy? Ano po ito? Yung patungkol dun sa Mga nangyari. Nangyari saan? sa bagay-bagay. Anong bagay? Ito kasi dalawa, itong kapatid mo, te. Sino? Yan. Oh. Yan. Bakit? Hindi na po yan si ano, te. Hindi na po yan si Boge. Ha? May bago na po siya pangalan, Bogart. Bogart, Opo. bakit? Malikot ng kamay, te. Hindi man. Pero ano lang yun, te, di ba? Sa akin lang yun eh. Ano? Saan? For the vlog na kayo. Snatcher yan eh. Snatcher. Ito naman, te, naniniwala kang superhero to. Hindi. Mukha nga ko yung snatcher. Ito. Ano to? Ay, super kuya. Super kuya yan. Super ego. Ayun po, mga ka-business. Nagtataka sila kung bakit ako may hawak ng camera. Bakit? Oh, wala lang. Ay, nag-aawat na ako. Sige, te. Makikipag-collab lang po kay Intoy. Toy, pwede ba ako makipag-collab, Toy? Unang-una sa lahat, bago ako naging vlogger, Oh. galing ako sa inyo.
Hindi, ano bang patungkol sa yung vlog mo, Toy? Para ni tayo, Sapaw. Apo. Ito po, patungkol sa mga karakter nila sa vlog nila. Ito kasi snatcher. Apo. Tama. Yan. Hindi, man. Hindi, Captain Dumbledore to eh. Captain. Artista po eh. Kasi Siya yung bida? Siya yung Apo. bida? Mukha siyang hawakan mo, dumbbell. Hindi, sa Ferrero yan kasi yan. Basa. Ang katawan niya pang romansa eh. Di ba? Ay, ante, anong vlog mo? Ang vlog ko na ito ay para sa Ka-Business Official. Ayun. Ayan, sa... Family to eh. Sasakyan kita. Joke lang. Kasi ganito. Sige, tapusin mo muna ito. Kasi ganito po yan, mga ka-business. Kanina po ay nag-ambush ako. Uy! Ng mga katanungan sa ating mga kagwang. Ay, isa pa lang pala yung kagwang. Ay, sino ba? Wala pang kagwang, no? Wala lang Wala pa. Nakapag-interview na ako kay Ate Vera, kay Nika, at kay Kuya Dito. Ngayon naman kayo mga kagwang. Dito muna kami tayo. Yari kayo sa akin. Yari kayo sa akin. Tayo mag-umpisa na kasi ko. Hindi, bago malis si Kuya. Yung ginagawa nyo, naalis kayo, Oh. okay lang naman yan kung ayaw nyo sumahod. Umpisa na nga dito. Pwesto tayo, pwesto. Teka lang tayo. Tumayo kaya kayo dyan. Hey, Buknoy kasi tayo. Magpapahinga. Ha? Magpapahinga. Magpapahinga kayo? Buknoy. Nagpapahinga kayo, Buknoy? O sige, mamaya natin ambushin nyo. Ayun. Kayo muna, habang nagpa-vlog kayo, ambushin ko kayo. Sige. Anong katanungan Ito mo? si Ferrero muna ang ulat eh. Isa lang naman ang katanungan ko, mga kagwang. Okay. Para ito sa ating pinuno. Ayun. Hindi ko practice si Miss Ka-Business. Ganito po yung mga ka-business. May isa po akong katanungan sa kanila ay kung ano ang masasabi nyo kay pinuno. Ayun. Ano ang masasabi niyo sa kanya at ano ba yun? Pagkakakilala niyo po kay sa inyong pinuno. Unahin kita, Borno. Unahin ko muna si Bay. Ayun pangalan. Ito kasi, Ikaw yung unang-unang. Secret natin to kay Kuya. Hindi niya Hindi, alam may to. tumatawag sa akin tayo. Ikaw yung unang kagwang, Bay. Na natagpuan ni Ka-Business. Anong masasabi mo sa kanya? Ano yung pagkakilala mo sa kanya na mahigit na lang taong ka lang nito, di ba, Bay? Opo. Yun. Ano yung pagkakilala mo sa kanya? At, ipanghuli, pag nandiyan sa harapan mo, ano sasabihin mo sa kanya? Nalilito ko ah. Hindi po, ang pagkakilala ko talaga dito simula po. Bago po ako napunta sa business family. Ano po, para siyang tatay. Pag nagkamali ang anak, kailangan sabihan, kailangan itama kung anong nagawa niyang mali. Tsaka higit sa lahat, mapagmahal si Kuya. Tsaka mabait. Tsaka ano po, baka maiyak ako tayo. Okay lang na umiyak, sige, Bira. Hindi Ano ko talaga alam si ni Kuya? Papa. Ano po talaga si Kuya? Ano po, tinuturing niya kami. Ako po na anak. Kahit man po sa mga pinagdaanan sa pagkakamali ko, andyan pa rin si Kuya. Hindi niya ako inusgahan. Hindi niya ako... Tawag ko. Hindi niya ako pinabayaan hanggang hindi matuto. Kaya ang masasabi ko ni Kuya, salamat ng marami po, Kuya, sa inyo po. Kasi nagkakilala po tayo. At hindi man po kami ano-ano nyo, tinuring niyo po kami pamilya. Kaya sasabi ko sa iyo, Kuya, I love you. Salamat sa lahat ng naitulong niyo po sa amin. Thank you po. Yan lang. Yeah. Yung po ang message ni Bay. At sunod naman, thank you, Bay, sa yung message kay Kuya at Papa Ka-Business. Sunod naman natin tong si Bugi.
Ako kagad. Di dapat chintoy mo. Di ba yung sumunod ka rin? Ay, sunod-sunod ba? Sunod-sunod ba? Panyo height. Lugi, anong masasabi mo kay Kuya? Kay Kuya. Grabe. Anong pagkakilala mo na una kay Kuya? At kapag ka nasa harapan mo si Kuya, anong gusto mong sabihin sa kanya? Koy Shabaw. Bakit sabaw? Yun yung unang tanong niya lagi. Kasi pagka umaga kasi, wala pa siya tibera nun. Boys, Shabaw man. Diba, sabay timpla lang kami. Kaya, grabe, sobrang proud ako at nakilala ko si Kuya. Simulat sa pool talaga nung naging kayo. Kasi syempre, halos mga sabay-bayan ko yung teleserye yung dalawa. Grabe. Iingay naman itong basher na ito. Ito super dumbo. Wala. Ayun nga, syempre, nung simula nung naging kayo, di ba? Nakasabay pa yan ko hanggang sa magkaroon ng pamilya. Sabay, yun nga, nakapagtrabaho pa ako muna sa inyo. Grabe, antindi ng mga sakripisyo at pagsisigap ni Kuya, no? Hanggang ngayon, kaya nga sinasabi ko kay Kuya Nanda boys, gravity. Proud ako at ikaw ang naging asawa ng atin. Siyempre, magaling si Kuya. Pero mo, nung wala pa man, hanggang sa ngayon, maganda yung samahan niyo ba? Tsaka maganda yung naging resulta sa mga bata. Grabe. Boys, proud ako sa'yo. Grabe. Maraming thank you talaga lahat sa lahat guys. Hindi ko man masabi lahat guys. Alam ko namang karamdam mo naman ako. Basta guys, I love you guys. Mag-iingat lang palagi, tsaka huwag mo ring pababayaan yung sarili mo guys. Kasi iwanan nyo. Halos isang linggo ka nung tatrabaho. Walang ganon, kaya kailangan pinapangalagaan mo rin yung sarili mo. Kasi syempre hindi tayo hindi bumabata. Kaya kailangan pangalagaan mo rin yung sarili mo boys. Syempre, yun nga, kayong dalawa ni ate, pangalagaan yung sarili. Hindi yung puro trabaho ba? Kailangan may pahinga talaga boys. Kaya sa tingin ko, parang hindi na rin kayo nagbabanding mga chikiting eh. Yun lang tayo. Basta, ingat lang palagi guys. Ingat kayo lagi ni ate, tsaka ng buong ka-business family. Pati mga bata. Love you guys. Yun. Ako'y naiyak sa message ni Boogie. Naiyak si ate. Hindi pa to the max eh. Bigyan niyo lang todo yung to the max. Kasi ito na yung moment nyo na makapagsalita, masabi niyo yung damdamin, yung kung ano yung nasa puso ninyo para sa ating ka-business, sa ating pinuno. Kasi yung ating pinuno ay
Mamaya na po ako magsalita. Sunod naman natin si Sintoy. Yun, call mo na rin. Kung ka na rin pa to. Hindi, simula ba eh? Simula. Ano yung pagkakilala mo kay Kuya simula hanggang ngayon? At kung ano yung masasabi mo kay Kuya? Ayun. Ang simula nung makilala ko si Kuya Disney. Ano siya? Stricto. Hindi pong tao. Hindi mo maluloko sa mga bagay-bagay. Kung ano siya? Yun, stricto sa lahat ng bagay. Lalo na pag nagkakamali ka. Pero ang kagandahan naman dun sa pagiging stricto niya, mga business, matututo ka. Matututo ka sa mga sinasabi niya. Hindi lang sa mga bagay-bagay dito sa mundo. Kundi pangangaralan ka para maituwid ang buhay mo. Yun, ang pagkakakilala ko sa kanya mga business. Ano siya? Direct to the point magsalita. Walang paligoy-ligoy. Pero sa ikabubuti mo naman mga sinasabi niya. Yan. Ang masasabi ko naman kay Kuya Business. Kaya, alam ko naman mapapanood mo rin ito eh. Ang masasabi ko lang sa iyo, Kuya, lahat ng mga itinuturo mo sa amin, sa lahat ng respeto sa buhay, sa pamumuhay dito sa mundo, inaano namin, Kuya. Pinapangako namin sa iyo na ito pa rin namin, gagawin namin. Sinisiguro ko sa iyo, Kuya, na lahat ng itinuro mo sa akin, gagawin ko. Mga sinasabi mo na sana pagdating ng araw na wala na kayo ni Ate dito sa mundo, na andito kami mga kagwang para tingnan-tingnan man lang yung mga anak ko. Halimbawa, gagawin ko yun, Kuya. Sa abot ng aking makakaya. Yung siyempre, pinapanalangin ko palagi na sana bigyan pa kayo ng buhay na mahaba. Kasi napakabuti nyo sa amin. Hindi lang sa bilang ibang tao kami. Hindi itinuturing nyo kami na mga anak. Kaya na sinabi ni Bay, hindi nyo kami tinuturing na iba. Anak ang tingin nyo sa amin. Nagkakamali kami, pero andyan ka para intindihin kami, unawain. Kasi, yun nga, lagi nyo sinasabi sa amin na napamahal na kami sa inyo. Hindi nyo tinitingnan yung mga mali namin, hindi yung pagmamahal nyo sa amin, Kuya. Yun lang, nagpapasalamat ako sa inyo. Pangako, Kuya, na nandito kami mga kagwang, na sasamahan ka sa hirap at ginhawa mga business. Sasamahan namin ang pinutulong namin. I love you, Kuya. Sana umaba pa rin yung buhay ni Ate. God bless lang. Yun po mga ka-business, yun po yung message naman ni Intoy. Next naman po si Bornok. Ayun po mga ka-business, umpisa ng makarating ako dito, makapasok ako ng ka-business. Na ano ko sa pagkakilala ko kay Kuya, napakasarap niyang kasama. Saka kaya niyang basahin kung ano yung nararamdaman mo. Believe ako kasi pag sinabi niya, ramdam mo yung pagmamahal na kaagad eh. Mapagmahal siya. Mga ka-business, hindi siya
siya yung ituturing kang ibang tao. Tsaka pagka sinabi niya, gagawin niya. At meron siya nga isang salita. Hindi siya yung pag sinabi, mababalik, hindi mga ka-business. Matutupad yung pangarap mo basta sinabi niya. Tsaka kuya, yung masasabi ko lang, salamat sa lahat kasi parang nung una kasi wala akong pupuntahan, ikaw ang bumuo sa akin eh. Yung pag-ugali ko na sipag, nung nagpupursige ako, lalo ako napursige nung pinangaralan mo ko, tapos minahal mo ko, talagang minahal mo ko, isang pamilya, ang turing mo sa akin, kayong lahat. Iba yung naramdaman ko nung nandito ko sa ka-business. Si ate, hindi ako tinuring na iba. Gaya ng pangako ko kuya na sinabi ko sa inyo na hindi namin kayo iwanan hanggang dulo. Gaya ng sinabi namin na kaming bahala sa mga anak nyo. Yung pangako na yun. Gaya ng pangako mo sa amin na hindi mo binali, hindi namin babaliin yung pangako namin na yun, kuya. Tutuparin namin kung ano yung pangarap mo, yung pangarap natin. Sasamahan ka namin, kuya, hanggang dulo. At hindi ka namin naiiwan. Yung sa akin kasi, ang sarap mong mangaral, ang sarap mong pakinggan niya. Pagkasama kita ya, parang nabubuo unti-unti yung pangarap ko. Kaya salamat ng marami sa iyo. Kila Paps siya, tinuro mo sa amin na mahalin din kami ng mga anak mo. Ang bait ng pagkakitulong sa amin. Kaya nakakalayo ng ugali para parehas. Halos tinuring nyo kami na halos talagang tinuring nyo kami kadugo na. Nagpapasalamat talaga ako ng napakarami sa iyo, kuya. Love you, ya. At mag-iingat na lagi. Hayaan mo yan, pag kailangan mo kami, dito lang kami. At hindi ka namin iiwanan. Yun po mga ka-business. Yun ang message ng mga kagwangs. At pinaiyak niyo na ako Hindi pa nakakapanood na si Kuya Next naman natin, asa si Kuya Buknoy? Tato lang po. Tulog ba? Ano lang, ang sarap lang magkaroon ng isang pinuno na hindi tauhan yung turing sa'yo. Ang business. Kung hindi pamilya, anak. Ang sarap sa pagkaroon. Kasi ako sa tagal-tagal ko na nagkaroon ng trabaho. Ang tagal ko na nagkaroon ng isang trabaho. Pero dito ko nakita yung hindi amo yung hindi tauhan ang turing sa'yo. Hindi isang anak. Ako marami na rin ako nagkakit pero ito yung magulang ang ituturing mo kasi tinuturing ng anak. Yung sa akin kasi ang sarap ng kumilos pagka yung iisa lang yung iisipin. Kasi si Kuya pagka inisip niya na ito yung gagawin, basa mo kagad Basa mo kagad na galing siyang mag-handle ng mga kasama. Yung pagiging pinuno niya na yung pangarap mo sa pamilya mo, pangarap niya rin. Sarap sa pangarap mo. Ikaw lang yung nangangarap. Tapos maraming ganyan mo. Pati pamilya mo. Sila pangarap niya. Yung pamilya mo na hindi mo kaya ibigay yung pangarap, pero sa'yo magbibigay. Sasabihin sa'yo na hayaan mo.
darating ang araw, makakamtan mo yung pangarap mo. Kasi yung pangarap mo na yan, para sa pamilya mo, pangarap mo yun. Diba? Nangangarap din siya na para sa'yo. Yung pangarap mo, bubuin niya yun. Yung pangarap mo, siya ang gumagawa ng paraan para yung pangarap mo sa pamilya mo, matupad mo. Yung mga gusto mo ibigay sa pamilya mo, tinutulungan ka niya para maibigay mo. Kaya, saludo sa'yo. I love you. Salut kami kuya sa'yo. Saludo kami sa'yo sa kabutihan nyo sa amin. Sa lahat ng naitulong nyo sa amin. Hindi namin makakalimutan yun. Dadalhin namin yun hanggang sa pagkawala namin dito sa mundo. Malaki ang utang na loob namin sa iyo. Sa inyo ni ate. Sa lahat, sa buong family ka business. Malaki ang utang na loob namin sa inyo kasi nararanasan namin yung buhay na ganito. Buhay na di na mo problema sa pagkain. Yung katulad natin. Kaya, thank you talaga. Thank you. Pwede lang sumigaw. Dati, ang dami nagawa sa akin kasi hindi, sa atin, ang dami nagawa sa atin kasi ako kapakapa talaga ako dati pero punta ako dito parang ako nabunutan naging maluwang na ako dito. Ito na si Bebok Noy. Ajaris ready po. Kuya Noy, ito ay isang ambush interview sa inyong mga kagwang. Ang tanong ko po ay, ano po ang pagkakakilala niyo po kay Pinuno sa ating ka-business at ano po ang sasabihin niyo sa kanya kapag siya ay nasa inyong harapan? Sa akin, masasabi ko kay Kuya, hirap i-explain. Ando na lahat yung pagmamahal niya sa hindi lang sa akin, sa lahat. Grabe, Kuya. Salamat. Kailan ako nakatagpo ng ganung tao. Higit pa sa tunay na mga magulang ang pagtato mo sa amin. Papasimpleng bagay. Lahat na sa'yo na, Kuya. Salamat, napadpad ako sa'yo dito sa pamilyang ito. Grabe. Yung hirap doon na naranasan namin. Grabe, Kuya. Salamat. Salamat. Hirap i-explain kung gaano ka kabuti. Nay, ano lang, relax lang, Nay. Ano lang. Kung maalala ko lang. Nung time na nagkasakit ako. Hindi mo kami pinabayaan. Ate, Kuya, salamat sa inyo, pamilya. Hindi lang sa material na bagay yung pagmamahal nyo, mag-isa espiritual na bagay, itinuturo nyo sa amin. Napakabuti ng tao. Napakabuti ng tao. I love you, ate, Kuya. Salamat, napadpad ako sa inyo. Thank you very much po. Yun po, mga ka-business, Bebok Noy ang kagwang, ang huling nag-message kay Pinuno.
Ayun. Pa, sorry ha, hindi mo to alam yung ginawa ko. Sorry talaga. Kasi gusto ko kasing maisip din nila. Kasi nakikita ko araw-araw yung sipag at tiyaga mo. Yung pagtulong mo sa mga kababayan natin. Sana yung ibang mga natulungan din natin ay sana na-appreciate din nila yun. Ibang klase ka kasing pinuno na hindi lang sa material na bagay ang pagtulong mo, kundi pati spiritually tinuturo mo din sa mga taong natutulungan mo at ginagabayan mo rin sila hanggang makakaya mo pa. Kaya pa, sorry ha, mahal na mahal kita. Alam ko yon na araw-araw nagtsatsaga ka sa gabi, nagbabasa ka pa ng mga comment, nagpupuyat ka, pinag-aaralan mo rin mag-edit, pinag-aaralan mo lahat, mag-direct, lahat, napakasipag mo. Mahal na mahal kita pa. At ayun, huwag na tayo mag-iyakan. Si Junjun, hindi ko pa na-interview. Kaya, Toy, ayan na. Bago ko kayo pinaiyak ha, sorry ha, pinaiyak ko kayo. Sabi natin kay Kuya na we love you, Papa Ka-Business. We love you, Papa Ka-Business. Dito lang po kami. Opo. Love you, Kuya. Saludo. Salamat, ya. Love you, Kuya. Love you, ya. At bigyan ka pa ng mahabang buhay ng ating Panginoon Diyos pa, ng lakas, malayo sa mabibigat na karamdaman para marami ka pang matulungang mga kapwa natin. I love you pa. Love you, ya. Matoy? Yan po yung motor. Hmm. Yan, pangarap ko lang yan sa summer eh. Oo. Sana magkaroon ako ng balang araw isang motor. Oo. Kaya thank you kasi nagkaroon ng katubaran dito rin sa inyo. Kaya salamat talaga. Patuloy mo lang yan, Kuya. Enjoy ang iyong kabutihan. Yes po. At meron pa siyempre tayo isang ambusina yun, no? Ayan na si Madam! Ay! Si taga-balik-balik. At si... May bago na yung pangalan diyan, Junjun. Ano na? Si Madam. Si Madam yung utang. Kala ko si Petra. Okay na yun si Petra kaysa madilim. Yari ka kay Nika. Kala mo po, balibag. Galit ka sa akin eh. Nagkasundo na. On cam. Halika dito, Kuya Litz. Violetto, halika dito. Ayun. Ito naman si Junjun, ang ating i-ambush. Dito ka to. Madam Damin. Madam Damin. John, may tatanong ako. Ano yun, te? Katulad din ng tinanong ko sa kanila, sa mga kagwang, at sa kila Nika, tsaka kila Sinabahan ako. Ate Jared kay Kuya dito. Opo. Ano ang pagkakakilala mo kay Kuya Ka-Business sa ating pinuno? Ano yung pagkakakilala mo sa kanya simula noon hanggang ngayon? At kapag nakita mo siya, anong sasabihin mo sa kanya? Kay Kuya, pagkakakilala ko si kay Kuya, ano siya, te, yung bang, andun na tayo pag nagagalit na pagsasabihan niya kami. Pero, ang pinakaano ko kasi sa kanya, te, yung bang, napagalitan ka man niya, andun yung pusong, parang pusong mamunti na ilang oras or ilang saglit lang, okay na siya. At saka si Kuya, yun bang, para sa akin maano yung utak niya, hindi mo mahirap abutin yung laman ng utak niya, yung bang, ano ba tawag dun?
yung lawak siguro, ganon. Tsaka ano si kuya, napakamaunawain tao. Sa mga di nakakaalam dyan na kung anong klaseng tao si Pinuno, si kuya yung klase ng tao na hindi man niya kami pamilya, minahal niya kami, tinanggap niya kami ng buong buo. Kahit ilang beses man kami nagkamali, ayan, andyan pa rin siya, handang magpatawad, handang tanggapin at handa kaming mahalin. Tsaka si kuya kasi yung, sa totoo lang na si kuya yung... Mga kabisnes ay nalobat po ang aking battery. Ayan, pagpapatuloy po ni Madam Junjun ang kanyang mensahe para kay Kuya Kabisnes, ating pinuno. Mensahe ko naman kay kuya. Ito tetang para sa inyong dalawa, para sa buong kabisnes family. Maraming salamat kasi kung hindi po dahil sa inyo, siguro watak kami ni Bay. Yun bang hindi siguro kami buo. At saka maraming salamat ate kuya kasi kayo yung nagano sa amin, yung nagbuo sa pangarap namin ni Bay, lalo na yung makasal kami. Isa yun sa pangarap namin na hindi talaga namin natupad dati pa. Pero ay sa katuparan simula nung dumating kami dito. Tsaka salamat sa pagmamahal, sa pagtanggap, sa lahat-lahat, sa pag-unawa. Kahit ilang beses ako nagkamali, ilang beses nagkamali si Bay. Andyan kayo para patawarin kami, tanggapin pa rin kami at mahalin ng buong buo at bukal sa puso niyo po. Maraming salamat kuya. Sana, yun, hanggang dulo po tayo, walang iwanan. Yun lang po. Thank you. Yun, ayak din si Junjun. Saan na si Kenzo? Kenzo? Ayun po mga kabisnes. Si Ate Mengay ay wala po siya ngayon mga kabisnes. Kaya ito lang po yung 2Ms lang po at saka si Ate Vera ang nandito. O, dito tayo mga mag-wax. Ay. Ayun po mga kabisnes. Hindi ko alam kung ano sasabihin ko eh. Ikaw, te. Ha? May tanong naman kami sa'yo, te. Oh, ako pati yun niya. Ba? Ano ang pagkakakilala mo kay kuya at anong gusto mong sabihin kay kuya kung sakaling nandito siya? Yun. Ang pagkakakilala ko kay kuya, unang-una, di ba, bata pa kami, nagtanan niya kami, di ba? Hindi ko alam kung bakit no high school pa lang kami, nakitaan ko na siya ng tawag dito kanika. Ay, si Ate Vera hindi kita. Nakitaan ko kasi si Kabisnes nung una pa lang ay siya yung hands-on sa pagiging asawa. Siya yung, hindi siya yung pabayang, sa amin na sa pamilya ko, hindi siya pabayang asawa, hindi siya pabayang ama, hindi siya yung, kung may kakainin kayo dyan, bahala kayo, kung wala. Hindi siya ganun. Hindi ko siya nakitaan ni minsan ng ganun na ang hirap ng buhay namin noon na halos ipangutang namin yung kakainin namin. Pero yung siya, hindi siya sumuko. Simula nung kami ay nagsama. Ngayon, 26 years na kami sa March 31. Kaya pa, I love you so much. Mahal na mahal kita. Alam ko, nagtiyaga ka hanggang ngayon. Nagpapasalamat ako at proud na proud ako sa'yo na ikaw yung naging asawa ko. Ikaw yung naging tatay ng mga anak ko. Ikaw yung mga naging tatay din nila ng mga kagwang at ng kanilang pamilya. Ito na yung sinasabi mo. Nakita mo yung frame natin doon sa sala. Yung message mo na we made it pa. Napakalaking meaning noon. Kasi ito tayo ngayon. Dati, pag
Away tayo, marami nagsasabi sa akin, dumidikta sa akin, hiwalayan mo na yan. Pero di ako sumuko. Dahil alam ko na hindi mo kami pababayaan. Alam ko na isa kang mabuting ama. Ito, yan, yung sinasabi mo sa akin, ma, ay ito na yung pagtsatsaga mo, pagsusumikap mo. Sabi mo sa akin nun, huwag akong bibitiw kasi ako din ang aani. Ito na yun pa. Sana alagaan mo din yung sarili mo. At saka, bigyan ka pa ng mahabang buhay ng ating Panginoon Diyos, malayo sa namang uri ng mabibigat na karamdaman. At yung puso mo na napakabuti mo sa ating kapwa, sa lahat, kaibigan, kapatid, sa lahat ng mga lumalapit sa iyo ay ikaw ay napakadaling hingan ng tulong, napakadaling lapitan, bukas ang palad, hindi ka maramot, pagbigay ka sa lahat. At doon ako bilib sa iyo pa. Sobrang mahal na mahal ka namin ng mga anak mo. At sobra kaming proud sa iyo na ikaw ay si Emerson Dino. I love you, Papa. We love you so much. At meron pa isang ito si Kenzo. Kenzo. Hello ka muna. Hello ka kay Papa ka-business. Papa? Ka-business. Ano sasabihin mo kay Papa ka-business? Uy, thank you daw, Papa, sabi ni Kenzo. No, ano pa na? Uy, very good. I love you, Papa ka-business. No, sige. Tapos, ito si Kenzo, ito yung batang Jollibee namin dati. Naalala niyo po noon mga ka-business, meron kami diba video noon. Siya yung maliit pa na sinusubuan ko. Baby pa. Ito na siya ngayon, oh. Ayun mo, Papa, I love you. Love you. Papa, ka-business. Business. Flying kiss ka na. Flying kiss. Ano, no? Ayan, oh. At tatawagin din natin si Koy Koy. Saan si Koy Koy? Gising ba? Hoy! Hoy! Ayun na si Koy Koy! At sobrang po ni ka-business, sa bawat tinutulungan niyang mga nangangailangan, yung mga natulungan natin, sobrang tiyaga, sobrang maunawain siya sa mga taong natutulungan niya. Sobra talaga po mga ka-business. Hindi lang sa bagay na itinulong natin, kundi kung ano yung magiging, kung ano yung mas makakabuti sa kanila. Sobra siyang matyaga po mga ka-business. Koy! Nakakalika. Anong masasabi mo kay Papa ka-business? Mahal ko po kayo. Sabihin mo kay Papa ka-business. Lakas naman ako. Papa ka-business, mahal po kita sobra. At ikaw din po, Mama ka-business. At si Kuya Dave po. At si Ate Budak. At si Papa Dave. Thank you. I love you. Sana, Koy, hanggang sa pagtanda mo, ha? At huwag mo kaming kakalimutan, ha? Apa. I love you. Mag-aral mabuti na ka. I love you, Papa ka-business ka, ma? I love you po, Papa ka-business at Mama ka-business. Bimon, Papa ka-business, lagi ka mag-iingat. Papa ka-business, lagi ka po mag-iingat. Thank you, Koy. Ayun po mga ka-business, syempre, kaya ko to ginawa kasi kasi, di ba yun nga po, yung malapit na yung anniversary namin. Yan. Kaya surprise ko to kay Papa. Akala mo, akala mo. We love you so much, pa. At magme-message din yung mga bata. Thank you sa inyo, ha. Thank you. Thank you. Mga kagwang. Thank you. Lito.
Ayun po mga ka-business, natapos na tayo sa mga kagwang at sa 2Ms. Ngayon ay si Dave naman po ang ating ambushin. Tingnan natin po ang ginagawa ni Dave. Nak? Hello, Nak. How are you? Ba? Hello, be. Ayos ah. Vlogger ka ma? Hindi. Nak. Ito Nak, biglaan lang. Ang gagawa mo? Nag-edit ka? Ayun po mga ka-business, nag-edit po si Boss Dave. Ito mga ka-business yung Captain Dumbbell. Ayun. Si Papa ang director, cameraman, story writer. Lahat sa kanya, no? Lahat na, Nak, may tanong ako sa'yo, Nak. Tama. Ito kasi, hindi alam ni Papa na nag-vlog ako. Ngayon, may tanong ako kasi gusto ko kasi siyang sorpresahin. Dahil, napapansin ko kasi, si Papa minsan, malalim ang iniisip. Baka kasi akala niya ay hindi natin na-appreciate yung ginagawa ni Papa Ngayon, surprise ito kay Papa. Tanong ko na, ano ang pagkakakilala mo kay Papa bilang pinuno ng Ka-Business Family, Ka-Business Official? At anong sasabihin mo naman kay Papa? Anong message mo kay Papa? Siyempre, si Papa bilang isang pinuno, siyempre, kung may pinakamagaling, para sa akin, siya yung pinakamagaling na pinuno. Kasi, yung pakikitungo niya kasi sa mga kasama niya, hindi lang basta trabahador Kumbaga, para sa kanya, lahat dito, mga kasama niya, mga tinuturing niyang tunay na pamilya. So, pagkakilala ko sa kanya, isa siyang pagmahal, maunawain, at saka pinakamasipag na tao na nakilala ko. Sa totoo lang, kung usapang sipag lang, wala akong masabi kasi bilang akong nag-edit ng mga vlog niya, sa sobrang dami ng nabablog niya, ako na yung minsan hindi na umaabot. Pagtapos ng isang edit, meron na namang vlog. So, yun yung napakasipag niya. At yung sipag niya na yun yung dapat kong pantayan. Kasi, syempre, kung masipag yung vlogger, kailangan masipag din yung editor, diba? Ayun po. At ang masasabi ko lang, Pa, ayun, sobrang proud ako sa'yo bilang anak mo. At mahal na mahal ka namin. At yung gusto mong ginagawa, kung mahal mo yung ginagawa mo, ituloy-tuloy mo lang. At nandito lang kami buong pamilya, buong Ka-Business family, nakasuporta sa'yo. At huwag mong isipin na hindi ka namin na-appreciate kasi wala naman kaming lahat dito, hindi dahil sa'yo Wala kaming pangalan sa social media kung hindi dahil sa'yo. Ayan, mga kagwang, Mrs. Ka-Business, Boss Day, Papa Deans, lahat dyan sa'yo nang galing at ikaw ang unang-unang nagsakripisyo para lahat dyan ay magkaroon ng pagsasakatuparan dahil yun sa sipag at tiyaga mo. At proud na proud ako sa'yo, Pa. Mahal na mahal kita. Ingat lang palagi. Ang sarap naman ng sinabi ni Dave at sobrang touch ako dun ayun, Pa. Ito ay surprise ko sa'yo dahil malapit ng ating anniversary. I love you so much, Papa. Akala mo Si Papa kasi kanina sinasama niya ako sa pag-shoot. Sabi ko may gagawin ako at may aantayin akong darating. Kaya hindi niya alam na ako ay nakailang mag-vlog. Kaya Papa, lahat ng sinabi ni Dave ay totoo yun. At mahal na mahal ka namin. You're the best Papa in the world. Diba? I love you. At susunod natin ay si Budam. Saglit lang po mga ka-business. Akit po ako sa taas. Kasi bukas ay may pasok na silang dalawa, si Marily at saka si Dave. Kaya
Si Ate Budang ang ating isusunod. Dang. Hello, nak. Hello po. How are you, baby ko? Okay lang po. Ano yan na? Ito, nak, is ambush interview para sa iyo. Nak, si Papa, hindi niya alam na nag-vlog ako. Ngayon, gusto ko mula sa iyong puso, mula sa iyong kaisipan, ano ang masasabi mo bilang pinuno si Papa sa Ka-Business Official, Ka-Business Family na? At anong message mo kay Papa? Ano sasabihin mo sa kanya? So, ayun po, kay Papa po bilang namumuno po sa Ka-Business Family, masasabi ko po na na meron po siyang kumbaga leadership role kasi lahat po ng kagwang, ng 3Ms, lahat ng mga nasa Ka-Business Family ay nasisinop niya po kapag may mga dumadaang problema or issue, nasusolusyonan niya agad. Kumbaga, di niya pinapalampas or di niya na hinahayaang lumaki pa. Ayun po. Bilang padre de pamilya naman po sa amin, si Papa po mapagmahal na stricto din, na kapag may nagawa kang mali bilang anak, di niya rin yun hahayaan na lumampas. Didisiplinahin kanya talaga. Yun po ay na-appreciate din po namin kasi doon niya po napapatunayan na mahal niya kami at concerned siya sa amin. Si Papa rin po matapang din. Kumbaga sa lahat ng mga dumaan sa amin, di siya sumuko. Kumbaga siya yung naging sandalan din po namin buong pamilya. So ayun po ang message ko kay Papa. Ayun, maraming salamat sa lahat. Mahal na mahal ka namin, lalong-lalo na kaming mga anak mo. Promise namin sa inyo magkakapatid, sa inyo ni Mama, na hindi namin kayo pababayaan kapag tumanda na kayo. Ayun, kami yung mag-aalaga sa inyong tunay. Ayun pa, ingat kayo palagi ni Mama, lalong-lalo na kapag nagmi-mission. At sana matupad pa yung mga plano mo sa buhay. Ayun lang. Yun. Ang ganda rin ang sinabi ng aking bunso. Yun pa. Kaya ikaw ay mahal na mahal naming buong pamilya. Kaya lagi kang mag-iingat, Papa, ha? Nak, thank you, ha? I love you. Love you. At Papa, alam mo na, ang susunod natin ay si Papa Dins. Papa Dins, where are you na? Uy, wala si Papa Dins, mga ka-business. Wala siya sa kwarto niya. Asan kaya ang ating Papa Dins? Baka naliligo si Papa Dins. So, mamaya po mga ka-business, tuloy natin kay Papa Dins. Wait lang po, Yon, mga ka-business. At meron pa tayong pahabol na isa pang aambushin. Dalawa pala. Kasi wala sila kanina. So, ngayon, dumating na sila. Ito po, mga ka-business, ay si Ate Mengay. Ate Mengay, buti na lang, nandito ka na. You know? Hi there. Hello po, mga business. Ate Mengay. Kinakabahan ako. Te, ano pa yan, te? Ba't ang ganda mo? Parang kung si Vice Sino? President. Vice President. Sino ba yung Vice President? Si Sarah. Sarah? Mas maganda naman si Ma'am Sarah. Diba? Te, ano ba yun, te? Kasi ganito, Ate Mengay. Wow, bumuti ako, te. Yan. Ito kasi, yung vlog na ito ay hindi alam ni ka-business. Ganun ba yun? Para saan ba yan, te? Ano, Ate Mengay? May tanong po ako. Sige po. Yung mabilis lang, te, at saka madali lang, te. Pag sa mat, huwag masyado. Madali lang ito, Ate Mengay.
ang sagot mo ay mula sa iyong puso't kaisipan at damdamin. Nakatete. Yung puso ko nakatago. Sige, palabas mo. Sige. Pag nakita mo, ano ang una tanong ko ay, ano ang... Ano ba yun? Take 2! Joke lang. Ano ang pagkakakilala mo kay Pinuno? Anong klase siyang Pinuno bilang isang padre de pamilya, nangunguna sa ating mga ka-business family, sa ka-business official? At pangalawa, na tanong ay, anong masasabi mo sa kanya? Anong message mo sa kanya? Pinuno kapag nandyan na siya sa harapan mo? Kay Kuya, pagkakilala ko kay Pinuno, kasi matagal na talaga kami magkakilala ni Pinuno. Maliit pa si Kia, kilala ko na si Pinuno. Si Pinuno, bilang ama, magaling po siya mag-handle ng anak. Sa pamilya po, bilang padre di pamilya, nakita ko kay Pinuno, maganda naman po siyang huwaran bilang isang ama. At nakikita ko rin po sa kanya bilang Pinuno, sa dami po namin, na-handle niya po bawat isa sa amin. Lalong-lalo na po, hindi siya sumuko. Kahit sino man po sa amin magkamali, marunong po siyang magdala at mag-umunawa. At isa pa, hindi siya sumuko para sa amin. Lalo na po si Pinuno, kahit na nahihirapan siya, hindi niya pinapakita sa amin na ganito pala kaming lahat, na nakukuha niya kami sa maayos na pag kinakausap niya po kami, halimbawa nagkamali kami, bawat isa sa amin, hindi siya agad-agad na nagagalit. Kumbaga, binibigyan niya kami ng chance na magpaliwanag, tapos pinapayuhan niya po kami. Kaya si Pinuno po para sa akin po, totoong tao po siya, tapos totoong napakahusay niya pong mag-handle ng pamilya. At katulad po sa amin, mga kaguwang at EMS, nakayanan niya po kami. Kaya nagpapasalamat po sa kanya. At ang pangalawa, ano ba yung pangalawa? Anong message mo sa kanya? Kapag, nakarap sa'yo si Papa, sa business. Sa totoo lang, si Kuya, kabado ako dyan kay Pinuno. Kasi dati, si Pinuno, pag nagsalita siya, makuha ka sa tingin. Kailangan, tingin pa lang, catch up mo na. Para sa kanya, ang mensahe ko kay Pinuno, Kuyang Pinuno, wala po akong masasabi kundi nagpapasalamat ako sa inyo po. Bilang Pinuno po namin, nakayanan niyo po ang buong team, ang family ka-business po na bali pangalawang pamilya niyo po kami. Nakayanan niyo po kami lahat, minahal niyo po kami, at isa pa po, tinunawa niyo po kami bawat isa po sa amin. Kaya, saludo po ako kay Pinuno. At para po sa pamilya po namin nila Kuya Buknoy, sa mga anak ko po, hand salute po kami lahat sa kanya dahil maganda po siyang huwaran bilang isang Pinuno. Yun lang po. Yun o. Yun. Ang message ni Ate Mengay kay Pinuno. Thank you, Ate Mengay. Thank you rin, Te. Kinabahan ako dun, Te. Kinabahan ka pa ba yung ganun? Hindi ako naiyak. Si Crying Lady. Sino ba naman, Te, ang kasunod kung iaambos mo? Ikaw na yung huli sa 3Ms. Ano ko na ba? Ang daya niyo. Oo. Kasi lalate kang dating eh. Ano naman? Ba yan? Ang susunod ko ay si... Kakapakaba. Dan. Si Papa Deeds dumating na. Asan ba siya? Nasa labas, Te. Sa labas? Katatapos kang mag-eat. Baka ayun. Mga ka-business, si Papa Deeds naman po yung ating huling teka lang, titinan ko sa kanyang ayun po mga ka-business, nakita ko na si Papa Deeds. Ito na po, dumating na. Hello, Nak. Okay, Ma. May tanong ako sa inyo. Kamusta ang iyong bakasyon? Okay naman po, business.
Uy, buti pa siya nakapagbakasyon. Saglit lang ako. Ang bakasyon niya ay 2 days lang. 2 days ba na? 1 day lang po ata yan. Parang ganun. Hindi, 1 night. 1 night, 2 days, no? Yes. Siya po ay kasama niya yung... Sino yung nakasama mo, Nak? Mga kaibigan ko po nung college. Parang di ba against the light to, Nak? Hindi naman po. Yan, hindi. Opo. Tama ba yung angle ko? Opo, okay lang po. Kasi ganito, Nak, mayroon akong surprise kay Papa. Hindi niya to alam na nag-vlog ako. Matindi, ah. Ano to? Kasi Nak, minsan kasi si Papa, nakikita ko, malalim yung iniisip. Opo. Tapos, di ba meron nga siyang ginagawa? Magsik! Meron siyang ginagawa di ba? Mga teleserye. Oo. Ngayon, lagi niyang tinatanong sa akin, Ma, okay ba yung na-appreciate mo ba yung mga ginagawa ko? Sabi ko, syempre naman, Opo. Grabe yung paghihirap mo, yung tagdunak. Effort. Effort mo. At yung dedication mo na makatulong sa mga kapwa natin. Ngayon, anong masasabi mo kay Papa bilang isang pinuno ng Ka-Business Family, Ka-Business Official? Ngayon po, yun nga, sa mga ginagawa ni Papa ngayon, yung mga teleserye, yung mga iba hindi na-appreciate, yung iba tawag dito, parang nakukornihan, ganyan. Yung iba naman parang nadidismaya, gano'n. Ayun po mga ka-business, yung ginagawa ni Papa na yan ay parte rin po ng kanyang pagtulong sa mga tutulungan niya, kagaya nila Aurelito, Ate Vera, kila Tony. Ano po yan tawag dito, halimbawa nasa isang rehabilitation ka, meron kayong mga activity na ginagawa, di ba? Kumbaga si Papa dito, hindi lang basta makapagbigay ka ng pera, makapagbigay ka ng material na bagay. Yung effort niya talagang ini-extend niya to the fullest, no? Mga ka-business. At sa akin, na-appreciate ko po yun. Kasi, syempre, di ba, sa mga ganung activity na nagagawa niya, papasayawin niya isang dating, di ba, taong grasa. Ibabalik niya yung confidence nung kanyang tinutulungan. Kaya mga kagwang na yan, hindi naman din sila dati ganyan, di ba? Yung sa effort ni Papa na ganun, mga kababi, mga ka-business, ay naturuan niya, na-develop niya sila isa-isa. At kaya ganyan gumagawa si Papa ng mga ganyan mga activity para lang din, siyempre, malibang kayo, ma-train din, siyempre, yung mga tinutulungan. Ito pala ako, makalabas sila sa kanilang sa shell nila. Kasi lahat tayo, meron naman tayong tinatawag na meron tayong tinatagong hiya. Ay, tawag dito, tinatago tuloy. Nakatago tayo lahat sa hiya. No, mga ka-business. Kasi akala natin kung bawa. Kala mo, yung ka na. Pero kaya ko pala. Diba? Yun yung isa sa mga dinevelop ni Papa. Tsaka especially kay Kuya Tony, na makipag-interact siya sa bawat isa dito sa pamilya. Tsaka syempre kayo rin, mga ka-business na nanonood sa amin, nanonood kay Papa, ay sana ma-appreciate ninyo yung mga ideas na kaya palang gawin yung ka-business yun, no? Nahangaan natin, no? Mga kapapi, huwag natin na i-bash o pagsabihan ng corny kasi syempre, ano yun kaya pala. Tsaka isa rin yun sa mga ma-practice din si Boss Dave sa pag-edit din. Kasi yun isa sa mga inaantay ni Dave na pag-edit. Na yun nga, may mga effects. Tsaka hindi lang kasi sa pagtulong lang ng material. Tsaka may nabasa nga rin po akong comment na after naman ng teleserye, tulong din sila, di ba? Kung mag-alternate, syempre parang hindi kayo magsawa, di ba? Buti nga si Papa, ganun, di ba? Kaya Papi, sa akin hindi ko magawa yung mga ganung bagay kasi siyempre overloaded din ako. Si Papa, maraming pinapasahod, maraming tinutulungan, diba? Kaya gumagawa rin siya ng paraan para
yun nga, magkaroon ng ibang putahe, tsaka practically speaking, yun nga, tawag dito, kasi kung araw-araw tayo gagastos, siyempre sa pagtulong, araw-araw, expenses, di ba? Siyempre doon naman tayo kumukuha ng pantulong natin sa revenue ng YouTube, di ba? Kung araw-araw na gano'n, siyempre, mauubos tayo na ka-business, di ba? Yung gano'n na mga content ni Papa, baga, ano yun tawag dito, isa rin na pagkukunan ng revenue. Para yung revenue nun, may pantutulong natin sa iba. Mag-alternate, di ba? Mga business. At yun, kay Papa naman, na-appreciate ko sobra yung kanyang effort. Yung pagdidirect, kumbaga kaya nga, di ba, binili ko yung DSLR, kahit na may kamahalan. Kasi doon ko nakikita na magiging masaya siya. Business at dati kasi talagang gusto niya maging artista. Ngayon, siya na yung nagdidirect, di ba? Tinuturuan niya yung bawat isa. Tinitrain niya. Cameraman na rin siya. Halos lahat. Pati nga sa pag-edit, nakabantay din siya. Kaya, ayun, kay Papa, saludo ako sa'yo. Hindi ko man yan masabi ng personal. Kasi pag personal naman, minsan di mo siya makausap. Minsan di mo siya makausap, nakatutok siya. Minsan siya na gumagawa ng thumbnail niya, mga ka-business. Hindi, kasi ganito yan. May papagawa siyang thumbnail kay Boss Dave. Ngayon, kapag hindi niya nagustuhan yung sa pag na-upload na, di ba? Opo. Hindi niya nagustuhan, papalitan yun. Minsan, di ba, pag nakaalis minsan wala si Dave. Minsan ako wala rin. Wala kaya na. Siya, inaano niya yung sarili niya, tinitrain niya rin yung sarili niya. Yun. Kaya minsan, siya na yung nagpapalit. Kaya nakakatuwa rin niya si Papa, kumbaga hindi niya inililimit yung sarili niya na doon lang siya sa comfort zone niya. Talagang nag-explore siya. Habang may buhay at lakas pa siya, habang kaya pa niya, na-enjoy niya. Di ba? Kaya, kasi yun yung nasa puso niya kasi na paggawa siya ng ganong serye. Kahit na ginagawa niya yun, nakakatulong pa rin siya. Diba? Opo, tsaka nakaka-entertain din naman, di ba, mga business. At sa amin, hindi naman din namin kayo pinipilit sa mga na-corner niya. May mga nagko-comment kasi sa channel ko, bukornihan daw sila kay Papa. Sa akin naman, siguro, kung ayaw nyo nung ganun, huwag na lang kayo mag-comment ng masama. Kasi, syempre, kung kayo yung nag-e-effort tapos hindi naman din, di ba? Pero sa bagay, nasa social media tayo, pero mas okay siguro kung wag na lang makasakit din ng damdamin ng iba. Kasi hindi naman po kasi basta ganun lang gumawa. Pinagpaguran din siya. Opo. Ayun, kay ka-business, ay na-appreciate ka namin. At kung saan ka masaya, gawin mo yan, gawin mo nang gawin, at balang araw nandun ka na rin. No pa? At sa mga pagsisikap ni ka-business, damay-damay kami lahat. At saka sa ginagawa naman ni Papa, wala naman siyang naapakong tao. Wala naman talaga. Kumbaga nasa pag-iisip na lang ng iba. Basta importante sa kanya, nagawa niya yung nasa isip niya na walang masama. Tsaka nakapagpasaya siya ng ibang tao, doon masaya na rin siya. Appreciate siya. Diba? Ngayon kay Papa, lagi kang mag-iingat. Asan man kayo, saan kayo nag-vlog. At yun, syempre lagi kayong nasa puso't isip ni Papa Dins, no? Lang, basta ako dito lang ako nakasuporta ako. Nung ilang araw nga wala rin akong upload. Syempre ako medyo rin. At pero tuloy-tuloy lang tayo, mga kapapi, mga ka-business, no? Yun lang sa akin. At basta mahal ka namin, no, mahal ka namin bilang tatay ko, pinuno namin dito. Basta yun. At yun, baka bigyan pa ako pambihira. Yun lang, ma. Yun, mga ka-business. Bihira, nanonood ako dito ng cartoons Kahit yung mga kagawang po ay nagulat din na inambush ko sila kanina. Kanina? Oo. Basta mapapanood nyo po yung mga ka-business at mapapanood ni Papa. At, ayun pa, ang message ko sa iyo, kaya ko ito ginawa din, syempre, malapit na yung anniversary namin ni Papa, di ba? Ay, oo nga pala, no?
22 na, punto 23 na. Advance Happy anniversary sa iyo pa. At ang wish ko, sana magkaroon ka pa ng kahit hindi mo birthday, kasi alam ko, mahirap yung sitwasyon mo. Pero nandito kami ng pamilya mo na nakasuporta sa'yo dahil alam namin, masaya ka sa ginagawa mo, na masaya ka sa pagtulong, bukas sa iyong puso. At alam ko pa, hindi ka yung, kasi si Papa po kasi, hindi siya yung taong, yung sinasabing yung iba, mga Hipokrito. Hindi po ganun. Si Papa, hindi siya plastic or what. Ano siya, totoong tao na kung ano yung gusto niyang sabihin, kung ano yung gusto niyang ipayo sa'yo, sasabihin at sasabihin niya yun. Hindi niya yun ipagbawalang bahala sa oras na yun. Impronto, gusto niya kakausapin ka niya, pagsasabihan ka niya, ayaw niyang lalagpas yun. Kasi, yun yung time na dapat mo siyang payuhan, pagsabihan, hindi niya po yung pinalalampas. At, diba po, minsan, impronto din yung pagtulong niya. Kaya, huwag mong isipin na hindi namin na-appreciate lahat yung ginagawa mo. At sakripisyo mo, sobrang